Magandang gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng awit, Kabanata 136, talata 1 hanggang 3, awit ng pagpapasalamat. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po ay manalangin. Diyos ang mamakpang sa lahat, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami ay muli ay makakarinig ng iyong banal na salita mula sa inyo. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas ng pagpupuri, Panginoon. Maraming po salamat sa isang buong linggo, sa iyong paggabay, sa iyong pag-ingat, sa bigay ng mga kalakasan ng aming katawan, at sa pag-ingat po sa aming trabaho. Maraming salamat po. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na ilapit sa inyo ang aming makasalanan, Panginoon. Pakilisin niyo po ang aming puso at ang aming isip upang kami maging karapat-dapat tumanggap sa iyong mensahe na ibibigay mo sa amin ngayong gabi. Maraming po salamat. Dakilang Diyos, nawa po ay kayong patuloy pang manguna sa gawain namin ngayong gabi. Patnubayan niyo po aming tagapanguna. Puspusin po siya ng iyong banal na espiritu. Bigyan po siya ng wisdom, knowledge upang maibigay niya ang mensahe na para sa amin ngayong gabi. Ganun po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay buksan mo ang aming puso at ang aming isip upang tanggapin po namin ito at maisagawa namin sa aming buhay. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, kayo po din ang manguna sa gawain ito, Panginoon, ang kaayusan at ang lahat ng iyong gagamitin sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na manguna. Maraming po salamat. Ito po yung aking dinlangit, ibinabalik mong kapurihan sa pinakamatisong pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, nagbabalik po ako ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya naman po ako ng pagkakataon para makapagbigay po ng testimony po sa inyong harapan. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako dahil nung nabautismohan po ako, nakarang taon ay dumami po yung blessings, yung problema. Pero isa po ang naging masaya ako dahil mas lumalim po yung relationship ko kay God, and lahat po ng mga pagsubok, ng mga blessings, ng mga problema ay alam ko po na mas malaki si Lord sa lahat ng yon. And naramdaman ko po yun dahil po nitong nag-aaral pa po ako is sobrang daming mga pressure, sobrang daming mga dapat kailangan gawin na sumasabay po sa mga ministry, and nagpapasalamat po ako kay Lord dahil siya po yung tumulong sa akin para mag-decide kung ano po yung dapat unahin at kung ano po yung dapat ipagpasantabi muna na hindi pa naman masyadong importante. Ayun po, ngayon po, isa na po ang third year college po, and thank you po sa Send a Child dahil sobrang laking blessing po, and tulong po yung mga benefits po na binibigay niyo po sa akin. And ayun po, dumadami na po yung ministry ko. Ayun, naalagaan ko po yung pangatawan ko, and kahit sobrang tayo pong ginagawa sa school, sa lahat po, and ayun, nandun po si Lord para tulungan po ako, and alam ko po na siya po yung tumutulong sa akin para i-prioritize yung mga kailangan kong gawin. Yun lamang po, at maraming salamat po. At dugot ko ay
dagat na anawakan, ako'y kanyang inaabay. Patukot kita, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mong mairog. Jesus, kamay ko'y hawakan at huwag mo akong bayaan. May kaaliwan saan man kung patnubod ko ay ikaw. Patnubod kita, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mong mairog. At sa aming kawakasan, biyaya mo ay pakangman. Jesus, tanging ikaw lamang at patnubod ko saan man. Patnubod kita, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mong mairog. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong gabi ang ating pag-aaralan ay nasa aklat ni Juan, chapter 10. So bago natin simulan, tayo po ay magkaroon ng maikling panalangin. Great Almighty God, maraming salamat po for this day that we have the opportunity na mapag-aralan ng iyong banal na salita. Ikaw po ang mag-guide sa amin sa lahat ng aming mga pag-aaralan, matutunan at may apply namin ito sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. So, ang chapter 10 ng John ay tungkol sa isang mabuting pastol. Yun yung kanyang pinreach, no? So, si Jesus, bago niya sabihin itong chapter 10, dun sa chapter 9, ay meron siyang pinagaling na isang taong bulag from birth. So, kilala ng mga taong to na hindi siya nakakakita from birth, no? Kaya't nang mapagaling siya, nagtataka sila, sinong nagpagaling sa iyo? So, ang sabi nung taong ito, si Jesus. Nalaman nyo ng mga Pharisees, sabi nila, hindi naman okay yan kasi Sabbath day nang pagalingin ka. So, ibig sabihin, makasalanan yan. So, sabi niya, nung tao, no? Ang alam lang niya, nung araw, hindi siya nakakakita. Pero ngayon, nakakakita na siya. So, hindi rin siya pinaniwalaan ng mga Pharisees. Pero nung muli nagkakita sila ni Jesus, yung taong ito, ay nagsabi kay Jesus na siya ay naniniwala at sumasampalataya kay Jesus bilang kanyang Diyos. At ang sumunod na pangyayari nga, nakita ng mga Pariseo si Jesus, at nang makita ni Jesus, siya ay nagsabi ng tungkol sa mabuting pastol o good shepherd. Sa kanyang preaching, ang sabi niya, ang good shepherd ay
dumadaan sa tamang pinto noong kulungan ng mga tupa. Kasi siya ang kanyang shepherd eh. So yung gatekeeper, pag nakita siya, bubuksan ng pinto, papapasukin siya. Pero yung mga, syempre hindi totoong shepherd, mga magnanakaw, hindi dadaan sa pinto. Dadaan sila kung saan man, gate crusher, hindi totoong maayos yon. Ang gusto nila, makakuha ng sheep o makanakaw ng mga tupa. Sabi rin niya, being a good shepherd, aakayin niya yung mga tupa palabas sa pasture para doon sila pakainin. At kung dadating ang pagkakataon o yung mga wolves o asong gubat na darating, talagang ipaglalaban niya yung mga tupa, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa tupa. Kung ang nag-aalaga sa mga tupa, upahan lang, hindi naman kanya yung tupa. So, pag may dumating na mga wolves, syempre unahin yung sarili niya, tatakbo yun, iiwan yung mga tupa. So, yun yung sinasabi niya. So, habang nakikinig yung mga Pharisees, hindi na maintindihan ng kaya yung sinasabi nito si Jesus. So, sa mga nakakaunawa, sabi nga niya, ang aking mga tupa, nakikilala ang aking boses. At kilala ko sila by name, no? Bawat pangalan, kilala ko sila. So, yun yung kanyang pinipreach. Ang sabi niya, ako at yung ating ama ay isa. So, ang aking ama ay nag-aalaga sa ating lahat bilang mga tupa na nariyan. So, yun yung pinaka-preaching, no? So, ano po ang lesson na makukuha natin tungkol sa binahaging ito ni Jesus? Unang-una, ang sabi niya, ang good shepherd ay siya rin ang nagbibigay ng provision. Kasi aakayin niya sa pastulan, doon sa magandang lugar na may mga damo. So doon niya papakainin yung mga pastol, yung mga tupa. Gayon din naman, siya rin yung magdadirect saan pupunta, no? Kasi hindi basta-basta i-guide yung mga tupa, kailangan sa tamang lugar. Kasi medyo delikado sila, sensitive, no? So ang God the Father, bilang ating Diyos, siya ang ating good shepherd na nagdadirect at nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Pangalawa, sabi niya, ako rin ang pinto ng pastulan. I am the gate. Sabi ni Jesus. So, paano naman natin i-relate yon sa buhay natin? Sabi, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. So, siya ang pinakadaan, siya ang pinakapinto para makilala natin ang ating Diyos. Si Jesus is the expressed image of the Trinity, diba? Siya yung para makilala mo God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, kailangan kilala mo si Jesus kasi siya yung pinaka-expressed image. Through Him, makikilala natin yung God. So, God, Jesus, and man. Siya yung mediator. Pabaliktad din. Paano naman makikilala ng tao yung Diyos? Through Jesus. Paano makaka-reach out ang Diyos sa tao? Through Jesus. So, siya yung daan patungo sa Ama, patungo sa Diyos. Ang pangatlo na masasabi natin, yung Good Shepherd rescues us, nililigtas tayo. So, gayon din naman si Jesus as Good Shepherd, nung tayo'y makasalanan, nakagawa tayo ng kung ano-anong kamalian, kapag tayo'y nagkaroon ng napakaraming problema, maraming challenges sa buhay, kanino ba tayo tatawag? Kanino ba tayo hihingi ng tulong? Walang ibang makakatulong kundi ang Diyos, diba? He rescues us from our sin, pinatawad na tayo sa kasalanan natin. Pagkatapos, tinutulungan pa tayo ngayon sa buhay natin, pang-araw-araw sa pamagitan ng Banal na Espiritu,
para patuloy na magkaroon tayo ng isang magandang ugnayan sa Diyos. Pangatlo, sabi niya, a good shepherd ay kilala niya yung kanyang mga tupa by name. Anong ibig sabihin nito? Tapos yung tupa, nakikilala ang kanyang boses, ang kanyang tinig. Ang ini-imply nito, mayroong magandang relationship o may magandang ugnayan ang shepherd at ang tupa. Gayon din naman, ninanais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isang magandang ugnayan sa Kanya. Ang Diyos, sabi nga, ang kanyang dahilan bakit tayo kinreate ay dahil nagmamahal lang, no? God is so powerful, so loving. God is self-existent. Wala siyang kailangan para mabuhay. Nasa Kanya lahat eh. Pero ba't nag-create pa siya? Kasi gusto niya magmahal. Because ang essence o ang nature ni God is love, no? God is love. So, kapag ikaw'y nagmamahal, kailangan may object ka na minamahal. Paano mo may expression kung wala ka namang mamahalin? So, out of love or out of desire to really share that love ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit in a fellowship of love, gayon din naman naglalang sila para mahalin nila. Kung minsan naisip natin, ganun ba talaga? Pero tingnan mo rin naman, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay, natututo tayong magmahal bilang magulang, di ba? Gusto natin magkaanak. Bakit? Wala namang ibibigay sa atin ng ating anak, yung baby na yun eh. Wala namang may bibigay pabalik sa atin, pero we love our children right from the start. Bakit? Nagmamahal tayo eh. Mahal lang. Ganun lang. Ganyan din si God. Gusto niya na yung kanyang may bibigay na ginhawa, na ligaya, ay may share niya doon sa kanyang nilalang. Dahil, mahal lang. So, kapag ganitong napakaganda ng layunin ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa, ano pa kaya ang pwedeng magawa ng mga tupa? Diba? Sumusunod. Gusto natin, halimbawa tayo bilang mga anak, hindi naman nagdi-desire yung magulang na bayaran sila or what, pero napakaganda na mag-respond tayo ng pagsunod, ng pagmamahal. Kaya din si God, gusto lang niya mahalin natin siya, dahil sa pagmamahal na yon, liligaya tayo. At paano naman may express yung pagmamahal na yon? Sabi niya, kung kayo'y tunay na disipulo ko o nananalig sa akin, love one another. Yun lang gusto niya. Makikita na kayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Tayo, tunay na mga anak ng Diyos. Magmahalan sa isa't isa. Kaya nga 3 lessons ang ating natutunan sa ating maikling preaching ni Jesus tungkol sa mabuting pastol. Unang-una, ang mabuting pastol ay nagdadirect at nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Pangalawa, ang mabuting pastol ay nagre-rescue sa atin. Siya yung nagliligtas, nag-aalaga, nagpo-protect sa atin sa buhay natin to anuman ang mangyari. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Pangatlo, ang mabuting pastol ay nagkikipag-ugnayan sa atin. Gusto niyang magkaroon ng isang napakagandang relasyon sa atin. Gayon din ang ating Diyos, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga nagagawa, no? Sabi niya, nobody can snatch you from my Father's hand. Walang pwedeng makapag-alis sa inyo sa hawak ng aking Ama sa kanyang kamay. So, sabi, the love of God is enough para
walang makakapigil sa kanyang pagmamahal. Nothing can stop God from loving us. Kaya nga, sa pang-araw-araw na buhay, lagi nating tandaan, ano kaya ang pwede nating ma-respond sa napakalaki at napakayaman na pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahalin siya, mahalin ang ating kapwa. Siguro kung magagawa natin to, hindi man sa lahat, sa milyon-milyon, doon lang sa mga kasama natin sa bahay. Asawa, anak, kapatid, kapitbahay, office mates, classmates. Maipakita natin yung isang pagmamahal na nagsasabi na itong pagmamahal na ito ay galing sa pagmamahal ng Diyos na ibinibigay din naman sa atin. Maraming salamat po for tonight. Huwag po natin kakalimutan, mayroon tayong isang God, isang mabuting pastor, a good shepherd who really takes care of us. Nakilala ang ating mga pangalan, alam ang bilang ng ating buhok, na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nothing can separate us from the love of God. Marami pong salamat. Diyos Ama, thank you so much. Tulungan mo po na ang napag-aralang ito at ang mapagbulay-bulayan namin kung gaano talaga kalalim ang iyong pagmamahal sa aming lahat. At makita namin kung ano ang pwede naming maibigay na pagmamahal din bilang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapanan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
Atin pong basahin mula sa mga awit 33, 20 hanggang 22. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanlangitan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa Kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon.
Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu. Siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen.